Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isa namang episode ng ating kwentuhan, at sa episode natin ngayon ay hindi lamang pag-uusapan natin itong usapin ng edukasyon sa ating bansa, kundi pag-uusapan din natin paano ba dapat natin pahalagahan o gaano nga ba kahalaga ang pagtuturo ng kasaysayan sa ating bansa. At para pag-usapan natin yan ay makakasama natin si Ma'am Gemma Soneja, ang Pangulo ng High School Philippine History Movement. Ma'am, magandang araw po sa inyo at welcome po sa ating kwentuhan ngayong hapong ito. Magandang araw rin po at maraming salamat po sa opportunity na to na makasama ako sa inyong podcast, Sir Gab. Maraming salamat po at magandang hapon. Yun ma'am. So, bago natin butbutin itong naging hakbang ng Department of Education na ibalik yung Philippine History sa senior high school curriculum, ay tatanungin ko po kayo kung paano nga po ba nagsimula itong movement na ito o ano po yung punot dulo nito ma'am? Actually, ang movement na to ay nagsimula sa isang petition na inirehistro ng aming founder at kasalukuyang chairman of the Board of Trustees, si Sir Jamaico Ignacio, sa petition.org. 2018, pinasimulan niya itong petition na to online. At sa loob ng siguro matagal tumakbo na kailangan makaabot kami ng 75,000 na signatories na umaayon sa aming panawagan na ibalik ang pagtuturo ng Philippine history sa high school. Dito po nagsimula yung aming humble beginnings na to sa petition.org. Tapos, nang umabot kami ang petition na to, kasama lang din ako doon sa pumirma na yun sapagkat ako ay nagguro na nagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas. So kasama ako doon sa naniniwala doon sa panawagan na yun ni Sir Jamaico. So nakipirma ako. Shinare ko rin sa aking mga social media accounts para habol din kami ng ganong klaseng maraming pipirma. So, nung umabot kami sa ganong karaming pirma, almost 75,000. Pandemya na to nung magsimulang ipunin ni Sir Jamaico, lahat ng pumirma. So, sa pamamagitan lang din ng internet, ng social media na lahat ng mga nakikiisa na pumirma rito ay merong ganitong meeting. So, nag-send lang siya ng link, pumasok kaming lahat, kwentuhan. Tapos, doon ay nagkaroon na rin ng, kumbaga kasama na rin doon sa agenda niya na bumuo ng organization na ang original na pangalan ng organisasyon ng itayo ito ay ibalik ang Philippine history sa high school. So doon kami nagsimula. Kumbaga online, panahon ng pandemya, ito ay sisimula pa lang taong 2020. So ito po yung pinakasimula namin. Bagamat kung iba-back story ko pa bago itong petition na to, matagal na kaming nagkasama ni Sir Jamaico sa isa pang pagtitipon ng mga araling panlipunan teachers. Nang pasimulan kasi itong K-12 curriculum na ito, ng 2014, may transition pa yan ng 2013, 2012, may mga pilot schools na nag-implement ng K-12. Alam na naming lahat na ganito na ang magiging forma ng bagong curriculum. So sa isang pagtitipon ng 2012, nag-conduct nung panahon na yon ay NHCP, National Historical Commission of the Philippines, na nung panahon na yon ay si Dr. Serena Jokno ng isang Congress, Social Studies Teachers Congress. Umattend kami. So doon sa mga kwentuhan na yun, lumabas sa mga talakayan namin na ang mga math teachers, meron silang association, meron silang org, national org. So sa kwentuhan namin, galing kami sa iba't ibang paaralan, private, public. Doon namin napagtanto, wala kaming national organization ng mga teachers ng social studies. Tapos alam na namin na may ganung move na babaguhin ang curriculum ng Araling Panlipunan at iba na ang forma. Noong panahon na yan, hindi pa ganun kaliwanag na aalisin ang Philippine history sa high school. Ang alam lang namin noon, iba na ang magiging perspektibo nito. Sapagkat yung unang 2 taon ng K-12, saksi ng kasaysayan. Hindi yung kinalakihan ng lumang curriculum na Philippine history talaga. So yung unang taon ng K-12, yung transition nun ay saksi ng kasaysayan, pagtuturo ng Philippine history gamit ang mga
primaryang batis, primary basis, mga ebidensya. So, mula doon sa 2012 na yon, nagkaroon ng agreement na bakit hindi kasi tayo mag-eleksyon, ng mga bumuo ng organisasyon. Bagamat hindi yun nag-prosper, na-meet ko na doon si Sir Jamaico, pero hindi kami magkakilala. Magkasama kami sa pagtitipon na yon. So, itong merong batang guro ng panahon na yan, 2012, na nangangarap pala talaga, si Sir Jamaico yung tinutukoy ko, na paglipas ng ilang taon, na nakikita na namin yung epekto ng nawala ang Philippine history sa curriculum ng high school. Ito na yon yung ginawa niyang move na initiative na bumuo ng isang petisyon. At 2020, ito na nga, nabuo kami sa pamamagitan ng isang online election at ito na po kami ngayon. So, ma'am, Ito yung mga humble beginnings namin. since na nag-start na itong grupo po ninyo, ano yung mga usual na mga aktibidad na isinasagawa po ninyo para po magkaroon ng awareness din, not only sa education sector, pati na rin po sa madla na gaano po kahalaga itong Philippine history? Nang magsimula kami, andun na sa settings na wala ng Philippine history. At ito na isa-isa na naming nakikita yung epekto nito. So, yung organisasyon namin ay binubuo ng dalawang grupo, isang youth leadership team at isang mga professionals. So, nung panahon na yan, dahil halos nagsimula kami ng online at ang lahat ng tao ay nandito lang, nakaharap tayong lahat sa mga devices natin, talagang naging aktibo at buhay yung aming Facebook page at iba pang social media handles like IG, meron kaming ganyan, may Twitter, na hawak ng mga bagets namin. So, sa pamamagitan ng mga social media handles na to, ay bumuo itong mga youth leadership team namin ng mga iba't ibang programa nila, gimmick nila online na nagpo-post ng mga what is today in history. Tapos nag-hold din sila ng mga conferences online kung ano ang pagdiriwang na mayroon sa buwan na ito. Halimbawa, yung panahon nung buwan ng June, kung kailan birthday ng ating national hero na si Jose Rizal. So nag-invite sila ng mga experts na i-interviewin nila at magtatalakay ng kahalagahan ni Jose Rizal sa ating kasaysayan. Tapos meron silang mga pa-contest ng mga kung sino itong mga taong ito. Parang sort of simple quiz bee. So, sa pamamagitan ng mga kabataan namin ito na kasama namin sa leadership team ay ganito ang kanilang ginagawa. And hanggang ngayon, may mga bagamat busy ang karamihan sa amin, may mga paminsan-minsan kaming update na may kinalaman dito sa aming advokasya na ibalik ang kasaysayan sa pag-aaral sa high school. More on the online kami. Meron kaming taon-taon na ginaganap na national conference. Ito nga po sa ngayong buwan na to ng Mayo, meron kaming nakaabang na national conference na gaganapin din namin ngayon sa birthplace ng pagtitipon ng mga guro sa NHCP ngayong May 24. So taon-taon ginagawa namin ito kung saan iniimbita namin ang mga teachers, students, other professionals kahit hindi mga nagtuturo ng kasaysayan pero naniniwala sa aming advokasya. Dumadalo sa national conference, nag-i-invite kami ng mga resource speakers. Depende kung ano ang tema. Ngayong taon na to, ang tema namin ay kumusta ang pagtuturo ng Philippine history sa academic settings, sa high school, sa college, at kahit sa pag-i-integrate ng local history sa mga komunidad. So, yun po yung mga aming activities. Meron kaming taon-taon simula ng mag-hold kami ng national conference. Nitong 2022, 2023, naggagawad kami ng tinatawag namin na Gawad Umalahokan Award, kung saan binibigyan namin din ng pagkilala yung mga kapwa namin opisyales na nagbuhos ng kanilang oras at dedikasyon sa mga gawain ng organisasyon. And aside from that, meron din kaming mga pinipiling mga, kumbaga sabi nga namin, allies, kakampi na katulong sa amin na hindi bahagi ng organisasyon. Ngayong taon na to ay awardee namin si Mighty Magulang bilang Perlas ng Silangan awardee dahil meron kaming pagtitipon na kung saan naging bahagi siya ng aming conference, naging speaker namin siya at tumulong
din sa pagpopromote ng aming advocacy at ng aming organisasyon. So more or less, dito po umiikot yung aming mga gawain. Ma'am, ano po, since the time na nawala po sa curriculum yung Philippine history, nakaapekto rin po ba sa interes ng mga estudyante yung pag-aaral ng ng kasaysayan? Parang nandun pa rin ba yung craving ng mga bata na matuto about sa history natin, or dahil doon nawala rin ho ba yung interest po nila doon? Paano ba natin sasabihin na nawala ang interest? Hindi siguro dahil nawala ang interest, kung tutuusin, simula ng pandemya sapagkat masyadong nag-boom ang teknolohiya ng internet at ang lahat ng ating atensyon ay nakapokus sa mga kung ano ang nakikita natin sa social media. Mas lalo nating nakita yung interest ng mga, sabi nga natin, itong mga kabataan nating, hindi na millennial kasi yung millennial natin ay nasa workforce na, pero itong mga nasa paaralan natin ay ang Gen Z at itong Alpha na nasa elementary. Makikita natin yung kanilang mataas na interest sa pakikialam sa nangyayari sa pang-araw-araw na nangyayari sa atin, sa paligid natin. Bagamat doon din natin nakita kung paanong hindi na pareho ang tinutukoy nila na detalye, impormasyon, facts tungkol sa binabanggit nilang kasaysayan. Dito na kumalat yung yan. Ito na nga, tinatawag nating fake news, disinformation, historical distortion na nakikita natin sinishare sa TikTok, sa Twitter, sa Facebook, sa IG na parang nagkakaroon na ng mga pagtatalo dahil ito na yung pinaniniwalaan nila at kinakapitan talaga nilang paniniwala. Mas nakita natin ngayon yung bakit iyan ang alam mo, hindi yan ang itinuro sa paaralan. Lalo na kami mga guro. Parang hindi naman ito yung itinuturo ng paaralan pero bakit iyan ang pinaniniwalaan nila. So ito yung mas nakakalungkot. Dito lumabas yung parang maraming, di ba nagkaroon nga ng term na mga kabataang pa-woke. Alam mo yon, yung ang daming, sabi nga, ang daming kuda Yeah. sa internet, ang Mm-mm. daming sinasabi. Mm. Pagka iyan na sinasabi ko sa mga estudyante ko na ingay-ingay mo sa internet, tapos sa klase ko, hindi ka nagre-recite. Alam mo yung mga ganon. Sapagkat ang nagiging source na ng information nila ay ang social media na rin talaga. At yung pag-verify, yun ang hindi na naituturo o hindi na nabibigyan ng halaga sapagkat hindi na paaralan, hindi na guro ang sole source ng kanilang information. Yun yung nakakalungkot. Kaya hindi ko pwedeng sabihin nawala ba ang interest? Hindi makikita mo yung uhaw nila. Pero ang nakakalungkot ay marami ng source na kanilang pinagkukuwanan at pinaniniwalaan. Pero yung skill ng pag-verify ng katotohanan, yung critical na pag-iisip, pagsusuri ng impormasyon, ay hindi ganun kalalim para sabihin nilang ito yung totoo at hindi ito yung totoo. Ito yung lumulutang ngayon na nakakalungkot na katotohanan. So ayun ma'am, mapagkwentuhan po natin na 'di ba po ay meron pong naging move ang Department of Education na ibalik na ang Philippine history sa senior high school sa ilalim ng, tama po ba? Sa ilalim po ngayon ng matatag curriculum. Ma'am, ano po itong nilalaman? So yun nga po, nung time na nilabas nyo po ito na it is a positive development sa mga merong interes sa kasaysayan, ayun po, ano po ba itong naging laman ng inyo pong position paper na inyong isinumite sa DepEd? Actually, itong sinumita namin na petition paper ay kasamang bahagi ng proseso ng DepEd bilang ang tawag nila dyan ay public consultation. So naglabas sila ng panawagan na eto na may bago ng curriculum mula doon sa pinangalanan nilang strengthened senior high school curriculum. Ma-correct ko lang, Sir Gab. Hindi na natin to tinatawag ngayon na matatag curriculum. Okay po. Para lang alam nating lahat, 'di ba? Na tinawag ko talaga last year na matatag curriculum bilang bahagi ng programa ng nakaupong DepEd Secretary at that time. Alam naman nating lahat na ang bawat pamunuan, leadership ay mayroong branding na ginagawa. So sapagkat nagkaroon na ulit ng pagpapalit ng leadership sa aming institusyon, so nawala na itong branding na to. So mas tinatawag siya ngayon na yung sa junior high school, grades 1 to 10, na dating tinawag na matatag curriculum, last year sinimulan yung ang tawag natin dito ay pagkat sa ilang taon na 'di ba? Parang more than 10 years na tumatakbo yung K to 12 na to.
So nagkaroon na ng review, assessment. So nakita ng DepEd na yung mga competencies ay may mga repetitions, may mga displaced competencies sa contents, lahat to ng subject areas. So, inayos naman nila, in-streamline yan. So, last year yan sinimulan. Tinawag yan na matatag, pero ngayong taon na to, tinawag na lang siya sa pangalan na revised. Kasabay ng, dahil naayos na yung sa junior high school, sunod nang iniayos itong sa senior high school at ito nga i-implement na ngayong parating na pasukan. Bagamat hindi siya full implementation, ang tawag na nila dyan ay pilot implementation lang. Ilang piling schools sa bawat divisions ng mga bawat probinsya at bawat munisipalidad. So, tinawag naman itong strengthened senior high school curriculum. So, nung maglabas ang DepEd ng ganitong panawagan na naglabas sila ng kopya ng curriculum at meron nang ang subject na kasaysayan, pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. So, yun talaga yung naging focus namin at yun ang tiningnan namin, inaral namin. Siyempre, natuwa kami doon dahil iyon yung matagal na naming pangarap. At pagkatapos ng halos, sabi nga natin, isang dekada, yung panawagan naming ibalik ang pag-aaral o ang Philippine history sa high school. Ito na siya, katuparan na to ng pangarap namin. At ang nilalaman ng position paper namin na to ay hindi naman puro pagpula, hindi naman ganun sapagkat natutuwa nga kami na ito na siya, binalik na siya. At ang inaano lang namin dito ay yung ilan na pwede naming, sabi nga namin, stand namin na baka ito pwedeng ayusin, kagaya ng tiningnan namin yon bawat grading period at nakita namin na thematic, merong scope ang bawat first grading, second grading, third grading. At nakita namin na merong magandang takbo yung tema ng pagtuturo na to. So yung position paper namin ay may pagpuri na ito yung effort ng DepEd na subject na to na may kasaysayan ng Pilipinas na ibabalik sa senior high school ay hindi pag-uulit ng itinuro na ng grade 4, grade 5. Sapagkat ang Philippine history, kung titignan natin yung subject areas mula elementary at yung junior high school, si Philippine history, itinuturo lang talaga siya sa grade 5 at grade 6. Nang i-implement si Matatag last year na revised K-12 ang tawag natin ngayon, inilagay si Pilipinas sa grade 7. Ang tawag natin ay ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Na iyon ay kinatuwa rin namin sapagkat pag-aaralan mo si Asya na mas pinaliit ang scope, Timog Silangang Asya, pero nasa context ng Pilipinas. So ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya, hindi lang siya basta Asian Studies, kundi tinitignan mo si Pilipinas bilang bahagi ng Timog Silangang Asya at kung paanong nakaapekto ang kasaysayan, kultura ng mga kapitbahay niya at nabuo itong meron tayo sa Pilipinas. So malaking bagay din yun. Kasi kumbaga, ilagay mo sa sentro si Pilipinas. Tapos, grade 5 and 6 at ng grade 7. Bagamat ang sinasabi namin na maganda sana kung unang-una sa lahat, ang lagi namang problema natin sa DepEd, whether in public or in private, ay meron agad materyales, libro, resources na maipoprovide sapagkat medyo mataas yung topics na nasa bagong subject na to ng senior high school. At nakita rin namin na pag binilang mo yung competencies, yung mga teachers na nakikinig sa atin na naiintindihan nila ako, na sa bawat quarter, first grading, second grading, merong 5, merong 4, merong 6 na competencies. Ibig sabihin dito iikot lahat yung topics ay inilagay namin sa aming position paper na kung pwedeng i-balance yung distribution ng dapat target na topic ng pagtuturo nito. Tapos kung pwedeng singitan talaga ng mas pinalakas na civic formation sa pamamagitan ng pagtuturo pa ng may mas maraming kinalaman sa peace and human rights education. Yun lang naman ang halos inilagay namin sapagkat the fact na ibinalik siya sa senior high school. Masayang-masaya na kami doon. Naniniwala kami hindi man perfecto itong bagong subject na ibinalik sa senior high school. Masaya kaming ibinalik na siya. Yun po yun. So, ito ngayon, ma'am. Paano rin yung naging proseso sa pagbuo nitong bagong subject sa senior high school? Ano ho yung naging ambag ng inyo pong grupo na ito po yung mga lalamanin itong mga subjects po. Ito po yung lalamanin sa bawat quarter ng ng Philippine history subject sa senior high school. Kung ano ang magiging ambag
namin ay hindi namin kayang i-verify kung paano nagsubmite kami ng position paper, paano kinuha ni DepEd, kung ano yung idea ba, feedback na galing sa amin. Wala na po kaming alam doon. Ang mahalaga sa amin, nakapagpasa kami ng habol pa. Sapagkat nasa proseso na si DepEd ng ng pagtatapos ng iba pang kakailanganin dito para sa pilot testing niya ngayong pasukan. Bagamat hindi naman lahat ng paaralan ay i-implemento. Kung ano yung ambag namin doon sa nilalaman, wala kaming ambag na alam namin, nung ginagawa pa lang to, meron bang pagkonsulta or hiningi ba yung kasama ba kami sa paggawa? Hindi. Sapagkat binuo ni DepEd on its own, meron siyang group of writers, experts, consultants na binuo ito. So, nung nabuo na siya, saka siya inilabas sa public for feedback. Kagaya ng sinabi ko nga po kanina. Nung naglabas si DepEd, naglabas din siya ng link ng drive kung saan pwede kaming magpasa ng aming feedback. Kung may kinuha si DepEd sa mga nilalaman ng aming position paper, maraming salamat. Pero kung wala, hindi namin alam. Wala kaming malalaman. Ang alam lang namin ay yung inilabas na curriculum, nag-comment kami, malalaman namin ngayon sa pilot testing kung meron man. Walang eksaktong verification o official na confirmation na yung ibinigay ninyo ay kinuha namin. Wala pong ganun, Sir Gab. Okay po. So ngayon ma'am, ano na po yung ways forward po ng inyo pong grupo? Paano pa po natin paiigtingin yung interest po na magkaroon po ng interest yung mga kabataan na aralin at syempre pahalagahan po yung ating kasaysayan? Yung interest, Sir Gab, kagaya ng sinabi ko kanina, meron. Ang mga bata natin, lalo na nga, ito nga nasa basic ed natin, sa high school, sa senior high school, kahit hanggang college, makikita mo talaga yung uhaw nila na malaman ang totoo, maaral ang totoo, maaral ang kwento natin. Kagaya ng sinabi ko, kailangan lang talaga merong ganitong subject na lalong magpapatibay ng malalaman nila. Kasi nga, kung ang kwento ng ating kasaysayan ay lagi lang nilang nakukuha sa social media, sa TikTok, sa YouTube, nang hindi na po proseso sa loob ng classroom, hindi nagkakaroon ng critical na pagsusuri kung ano ang totoo, ano ang hindi totoo. Pero dahil meron ng subject ngayon, magandang siya milestone para ma-correct na sa loob ng class yung ganitong mga usapin na sa social media lang nila nakikita, nababasa, napapanood at isinishare, di ba? Kung meron mang lalabas na balita, pelikula na may kinalaman ulit sa kasaysayan, merong classroom kung saan pwede nating balikan. Kasi noon na walang Philippine history sa high school, pinag-uusapan natin yan bilang bahagi ng balitaan. Pero yung pagpapalalim at pagpoproseso nito para ituro mo sa bata kung paano dapat tinitignan ang sources ng impormasyon. Wala. Ngayon, meron ng subject, meron ng dapat pag-aralan. Naniniwala kami na mapagtitibay mo ulit, mabubuo natin ulit yung iisang hulma, iisang pananaw ng kwentong pare-pareho nating nararanasan, pare-pareho nating dapat nalalaman at natututuhan para sa ganun ay mabuo natin ulit yung sinasabi nga nating iisang pananaw bilang isang Pilipino. Hindi na siya nakakalat sa kung ano lang ang napupulot nila sa social media. So, merong interest. Ngayon lang po, mas magandang mapoproseso siya ng mas maayos, mas may methodology, may strategy, may maayos na proseso kasi nasa classroom na siya ulit. Siguro ma'am, panghuli na lang po, ano po ang mensahe po ninyo para sa lahat, para manatili pong buhay yung Philippine history, hindi lamang sa senior high school, kundi pati na rin ito ay mapapag-usapan po natin araw-araw. Ang araw-araw na kaganapan sa buhay natin ay araw-araw na pagbuo ng kwentong pagdating ng araw ay magiging bahagi ng kasaysayan natin. Kung kaya hindi ako naniniwala na walang pakialam ang Pilipino, meron bagamat kailangan lang nating magkaroon ng iisang pananaw, not really pananaw, iisang puso para sa pagbuo ng pagmamahal na meron dapat ang lahat. Bagamat magkakaiba man ang pinanggagalingan natin na lugar, na probinsya, ng rehiyon, dapat iisa ang puso natin na Pilipinas pa rin tayo. At naniniwala kung hindi lang teachers ang may role
ang may papel sa pagbuhay ng interes, sa pagpapanatili ng buhay na usapan tungkol sa ating kasaysayan. Kung hindi lahat tayong mga Pilipino ay dapat patuloy na pinag-uusapan ang ating kasaysayan ng may maayos na, kumbaga, merong impormasyon na pinagbabatayan, hindi sumusuporta sa kung ano yung tinakpan, inalis, nilinis lang na impormasyon na may pinapaborang ibang tao o ibang grupo. Dapat ay natututunan din natin ang mga critical na pamamaraan ng pag-iisip, pagbeberipika ng impormasyon para hindi magpatuloy ang historical disinformation, distortion. At hindi ako naniniwalang teacher lang ang dapat may trabaho nito, kung hindi tayong lahat po na Pilipinong nagmamahal sa ating bansa. And with that, marami pong salamat, Miss Gemma Soneja, ang Pangulo po ng High School Philippine History Movement. At marami pong salamat sa pagpapaunlak po ng aking imbitasyon na magkaroon tayo ng ganitong klaseng talakayan. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. Maraming salamat, Sir Gab, sa opportunity na to. Thank you very much po. At dito nagwawakas ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang mga previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Player FM, Pocket Cast, Radio Public, Spotify at Zeno FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,